ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang Ama nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinanganak na Kristo ng Birheng Mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Ina ng Tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo. Ngunit ang pag-ibig ang nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya. Tungkol nga sa pagkaing inihanda sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabi mga Diyos sa langit o sa lupa, ay maraming tinawag na ang mga Diyos at mga Panginoon. Sa ganang akin, iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit, hindi lahat ay nakakaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akanilang handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Palibasay, kulang ang kanilang kaalaman, nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Kaya't dahil sa inyong kaalaman, ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itananim sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat bahagi ng salmo, poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ulitin po natin, poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, puon ay tiyak mong malalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo'y hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip.
Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y sayasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi dapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nangihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang
ginagamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Salamat naman at medyo kumulimlim, umulan, at kahit papano nabawasan po ang init ng paligid natin. Bagamat, sa ating ebanghelyo, mukhang mainit. Narinig nyo ba? Pinakinggan nyo ba? O bisibisihan kayo dyan? Kasi sa totoo lang po, simula kahapon, pinagninilayan ko na po itong ebanghelyo natin sa ngayon. At aminin ko po, medyo nahihirapan ako na magbigay ng pagninilay. Kasi para bang, ano pa bang sasabihin ko dito? Malinaw naman ang sinasabi ng Poong Jesus. Alin ba ang hindi malinaw dito? Di ba sabi? Ibigin ang inyong kaaway. Ipagdasal yung mga napupuot sa inyo. Ipagdasal yung mga sumusumpa. Huwag ka nang maghintay ng kabayaran. Kung magpapautang ka, magpapahiram ka, huwag ka nang maningil. Kapag kinuha sa iyo ang isang ari-arian, mamahalaga sa iyo, hayaan mo na. Naririnig nyo naman, di ba? Malinaw naman, di ba? Kaya lang, di ko alam kung pareho tayo ng nararamdaman na sasabihin natin, ang hirap naman yan. Kasi, aabusuhin ako, Lord. Aabusuhin naman ako. Paano na lang yun? Baka naman umabuso sila na manlalamang na lang na manlalamang. Para sabi nga, baka naman magmukha na akong tanga nito. Pareho ba tayo ng nararamdaman? Medyo, madali namang intindihin, nahihirapan tayong isabuhay. Nahihirapan tayong gawin. Sino ba ang walang kaaway dito? Sino ba ang walang naranasan na pinahirapan ka ng tao? Marami nga, di ba? Kahit yung mga nakalipas pang administrasyon, galit na galit kasi marami yung napatay, pinatay, pinahirapan. Anong gagawin namin doon? Paano na yan? So, forgive na lang. Pero kung tutusin, madali lang naman sana kung hindi natin talaga pangahawakan yung mga galit na nasa ating puso. Ito ang buhay ng Kristiyano. Gusto nyo maging Katoliko? Gusto nyo maging Kristiyano? Gusto natin sumunod kay Kristo? Ito yun Alang, ewan ko, parang, hindi ko alam kung, hindi na ba talaga tayo nag-iisip at padalos-dalos na lang tayo. Kasi ang daling magalit ngayon Di ba, Kahit nga sa Facebook ang bilis mag-post ng mga rant, ng mga hinaing, ng mga mura, ang bilis manira ng tao. Dahil ba hindi na tayo nakikinig? At dahil doon, yung term na bobo na ba talaga tayo? Kasi sabi, di ba, sa unang pagbasa sa aklat sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, kung inaakala ninyo na mayroon kayong kaalaman, at yung kaalaman na yan, nagbubunsod sa tao upang magpalalo. Pinagninilayan ko, kahit hanggang bago magsimula yung misa, ano ba ang pwede kong sabihin? Ito yung totoo kong nararamdaman. Maganda yung sinasabi ni Kristo, pero ako din, personally, medyo babagsak yata ako dito. Pero salamat sa Diyos kasi sa pagninilay ko din, para bang kapag may ginawa sa atin ng isang tao na hindi maganda, niloko tayo,
No, kung ano pa man masakit na ginawa sa atin, kapag hindi natin nakuhang magpatawad, magparaya, magpaubaya, hinahayaan natin pala na makontrol tayo ng taong yon. At yung taong yon ang nagdidikta na kung paano tayo mag-iisip, kung paano tayo kikilos, kung paano tayo mabubuhay. Dahil doon, dala-dala kasi natin yung mga taong yon. Ay, yun, dahil doon, sa kanya, dahil sa kanya. So, we allow that person to control our emotions, our feelings. Kaya, ano ang dapat natin gawin? Kasi, para bang, Lord, nahihirapan akong gawin to. Kasi, bilang tao, mahirap to. Pero, sabi nga, walang imposible sa Diyos. Hindi ito kakayanin. Hindi ko ito kakayanin kung ako lang. Kailangan ko ng tulong ng Diyos para magawa ang mga bagay na ito. Yung kalimutan na ba? No? Yung, minsan parang mababaw lang naman, no? Mababaw lang, pero parang ang hirap-hirap nating gawin. Example, sino may mga inutangan, may utang dito? Alam mo, sino nangutang sa akin? Ay, sabi ni Kristo, wag mo nang singilin, hayaan mo na. Lalo pa ngayon, nangangailangan ka. Di ba, no? Nangangailangan ka. Anong gagawin mo dun sa taong umutang sa'yo? Hindi nga makabayad, wala kang trabaho, wala na lahat dahil sa pandemya. Di ba? Tingnan nyo nga, tama ba? Yun na lang, yung isang bagay na yun. Di ba, sabi? Huwag ka nang maghintay ng kapalit. Kung magpapahiram ka, sabi, huwag mo nang hintayin, bayaran ka pa. Ito mo, yung mga mukha ninyo, no? Mga mukha ninyo. Hindi. Kasi kailangan mo, lalo pa ngayon, di ba? Talagang sinusubok Kailangan mo kasi ngayon ng pera. Yung mga umutang o kaya tumakbo, wala talagang maibabayad sa ngayon O yun na nangyayari sa'yo. Nagagalit ka, halos isumpa mo yung taong yon, sinusugod mo na, lalabagin mo para lang mapuntahan, pagdating doon, wala. Pwede rin, tingnan natin, no? Naririnig natin, marami ang namamatay. Ang ilan dyan sa mga namatay, either may kasalanan ka o may kasalanan sa iyo. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Natutuwa ka ba na namatay siya? Baka pwede nang, okay ka na. Okay na, tapos na Wala na tayong magagawa dyan. Hindi naman inaalis sa atin ng Diyos yung masaktan, mag-emote, umiyak. Hindi inaalis yun. Pero pagkatapos nun, sana mapagnilayan natin ulit ano ba ang mas dapat at tamang gawin. Yung paraan ba ng mundo? Yung kaalaman na sinasabi ng mundo? O mas papakinggan natin at pagsusumikapan natin gawin yung kaalaman na itinuturo ng Poong Jesus Nazareno. Palayain natin ang ating mga sarili sa mga sama ng loob. Huwag natin ikulong ang ating mga sarili at huwag natin hayaan kontrolin tayo ng mga taong nagpapahirap o nagdudulot ng sakit sa ating mga damdamin. Kaya nga lagi naririto para tayo alalayan, para tayo tulungan. Amen? Magsitayo po ang lahat.
Sa pagsilang ng mahal na Birhen, nakikita natin na dumating na sa huling yugto ang plano ng Ama para sa kaligtasan ng mundo. Habang siya ay nasa ating tabi, manalangin tayo sa Diyos na lumalang sa Kanya na lubos sa pinagpala. Ang ating pong itutugon, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang simbahan, naway walang takot na ipahayag ang ebanghelyo na ipinagkatiwala sa Kanya ng anak ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang mga walang pananampalataya, naway lumapit sa Panginoon na nagkatawang tao upang iligtas ang Kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa ating mga ina, naway ibigay natin ang nararapat na pagmamahal at paggalang na kailangan nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa tulong ng mga panalangin ni Maria, naway maibalik sa kawan ang mga tumatalikod sa pagtupad ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. At tinawan tanggapin si Jesus sa Eucharistia bilang Diyos na kapiling natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Isama din natin ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa Facebook Live at ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Panginoon, ang tinapay at tala na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay na tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Hindi lang nainda ang mahal na Birheng Maria, unang mong lulukan ang kanyang sinapupunan. Sa aming pagtanggap sa iyo, ikaw nawa'y manawan sa aming mga puso na lumago sa kabanalan. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at tala na iyong kaloob
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ay iyo nawang paunlakan upang sa paggunita kay Papa San Gregorio, kami ay makapakinabang sa paghahain ito na ibinigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang kapistahan ng kapanganakan ni Maria. Bukod mong pinapala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Parito mong anak, di siyang nagmulat sa bulan, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa langit. Kung hindi kayang lumuhod, manatili. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag kaming ipahintulot sa tukso, at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
the Lord will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I need you, my Lord, for every day that comes, for all their pains and joys, be there to understand. They may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I commend you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. There are those who seek the lost and suffering, bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I bear. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinapagsalo-salo mo sa piging na banal sa kapisahan ng pagsilang ni Mariang Birheng Mahal na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos sa banal na misa, mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat.